ko. So ngayon mga kalab, ayun po yung tatlong kapatid ni Francis at ng kanyang papa. So, ang ginagawa nila is kumukuha sila ng mga lupa at ipinasok yung mga lupa doon sa sako. Kasi yung sako is ilalagay nila dito sa kalahating lupa na lang natira. Kung napapansin nyo mga kalab, yung mga tubig is pumapasok na siya dito sa amin kasi yung mga kalahating lupa is nawala na. So yan po yung purpose kung bakit maglalagay sila dyan ng sako na may lupa para naman mag-play. Din sa bandang dito din merong mga kalahating lupa na nawala na talaga. So ayan po yung ginagawa nila mga kalab. Nilagyan nila ng lupa yung mga sako para ilagay dito sa may kalahating lupa para hindi na masok yung tubig dito sa amin. Si Francis is pumunta doon sa bahay ng mama niya kasi humiram siya ng pamboat. Kasi ngayon is bibili kami ng abono. Yung abono kasi yan yung magsisilbi na magkalumot yung fish pa namin dito. Yung lumot kasi yan din yung kinakain ng mga bangos. Yan yung sabi kasi ni Francis. So bibili kami ngayon. Pupunta kami ngayon ng Cabadbaran City mga kalab. Yun yung sasakay namin patungo sa Bandol yung pamboat. And then sasakay kami ng tricycle papunta sa Cabadbaran para makabili ng abono. So ngayon is papunta na dito si Francis. Dala niya yung pamboat. So hihintayin na natin makadating siya. A few inches later. So ayan, nakuha na po ni Francis yung pamboat. At yan po yung sasakyan namin papuntang Cabadbaran. So ito pala yung sasakyan namin patungong Bandol. So ngayon, pupunta na kami ngayon sa Bandol mga kalab. Kasi bibili kami ng pagkain ng isda namin mga kalab. O kabuno para palumot sa among pispan mga kalab. At siyempre, nangaon sila akong papa, ako Mikeson mga kalab. Hey mga kalabs! Pinapakain muna namin sila para mas busog pa yung tiyan natin mga kalab ba. Para malakas yung kumuha ng lupa. Pupunta na kami ngayon agad mga kalab. So ngayon mga kalab is pupunta na kami doon sa Bandol. Ayan. So pinapakain muna namin yung family ni Francis para mas malakas sila kung kukuha ng mga lupa dyan sa fish pa namin. Ayan. Ang mahirap dito kapag dumadaan ka dito is yung mga dahon is nababangga sa mga mukha namin. Ayan. Oh my God. So ito pa mga kalab. Oh. Ayan. Lulusot tayo dyan. Oh my God. Oh. Agay. Yan yung mahirap dito mga kalab, pag mataas yung tubig, yung mga dahon is bumabangga sa aming mga mukha. Yan. So ngayon mga kalab is papunta na tayo doon sa Bandol at sobrang init! Oh my gosh! Ito yung nakakatakot mga kalab. Ayan, nagpabilisan silang umandar ng kanilang pambot. Yan. Bigla nakakatakot yung alon. So ayan, nakarating na tayo dito sa bahay nila Francis dito sa Bandol at kita natin na sobrang taas ng tubig. Yan. On the way to Cabadbaran City!
Uuwi na kami ngayon mga kalab kasi nakabili na kami ng abono at yung para sa pahok sa aming isda. So ayan mga kalab, nakarating na din kami. So ito pala yung mga binili namin mga kalab, oh. Yung abono at yung bahog sa isda namin mga kalab. A few moments later. So ayan mga kalab, ilalagay na ni Francis yung abono sa aming pambot kasi uuwi na kami doon sa aming fish pan. So ngayon mga kalab is uuwi na kami doon sa aming fish pan na din syempre kasama namin si Giselle kasi gusto sumama ni Giselle. Ayan. So bumili kami ng 2 sako ng pagkain ng bangus at din isa yung sa abono mga kalab. Yung nagsisilbing maglagay daw ng lumot at ito na yung 2 sako ng pagkain ng bangus. So kasama namin si Giselle kasi gusto niyang sumama kasi 'di ba napamahala si Giselle sa amin kasi nga 'di ba. Sil, bakit gusto mong sumama sa amin, Sil? Ina, bakit gusto mong sumama sa amin dahil? Yan. Gusto niya raw kami mga kalab. So ayan, ready to go na po kami papunta sa aming fish pan. Ayan po yung kapatid ni Francis at yung pamangkin niya na si Andy. So ayan, uuwi na kami sa fish pan. Row, row, row your boat. Dapat kung sasakay ka rin ng ganito mga kalab, dapat huwag tayong malikot. Baka kasi tumihaya yung pambot. Ayan. Bye-bye, Bandol! Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Sobrang init dito. So, nandito kami sa gitna ng River Maya. Char! Ayan, nakarating na tayo sa bahay. Thank you, Lord, dahil safe kaming nakauwi dito. Tingnan nyo yung mga kalab, hindi na mataas yung tubig. So ayan mga kalab, kakarating lang namin sa bahay. At kung napansin nyo kanina is wala pang mga lupa at mga sako na nilagyan ng lupa. So ayan, meron na kasi nilagyan na nila. So mamaya, i-continue nila dahil ngayon is magla-lunch muna kami. So ayan, tingnan nyo mga kalab. Ayan, yan na po yung natapos nila. So, i-continue nila yan mamaya. So ngayon ay bumalik na sila sa pagtatrabaho ng pagkuha ng lupa para itambak doon sa kalahati ng lupa na nawala. So syempre kami dito is nagpe-prepare kami ng aming pang-lunch para naman mas tuloy-tuloy yung pagtatrabaho nila. So ayan, pagkatapos naming mag-prepare dito, syempre yung mga nagtatrabaho is papakainin na namin. So magpapasalamat pala ako kay mama at kay papa kasi binigyan kami ng kalan. So hindi na kami mahihirapan kung magsasaing kami ng kanin, magluluto ng ulam kasi ibinigay sa amin ang kalan. So, thank you, Mapa. Dito abuhan, dito sa abuhan dito. Tapos na pala kami kumain at sila papa bumalik na doon sa tinatrabahoan nila mga kalab para madaling matapos yung pagtambak ng lupa doon. So ayan, hipos na tayo.
So, ayun mga kalab. Susunod ng gawin, mapapakain ako aso. Yay! 2 hours later. Ay mga kalabs, hapon dyan, tapos na agad yung work sa pagtatrabaho namin dito sa Pispan. Tapos na silang tumarbaho dito sa aming pispan. Ano pa yung tinatrabaho nila mga kalab, oh. Tapos na yan mga yan. Ngayon nagkakape na muna sila para mawala yung ilang mga sakit sa loob. Ayan ito mga kalabo. Ito, matigas to. Pagtik sinaw. Tignan niyo po mga kalab. Ayan, yung bangus namin. Wow, nagswi-swimming na sila. Bangus po yan. Hala, papunta sila dito, be. Siguro ang lalaki na niyan. Hindi pa kasi namin masyadong makita kasi kapag may taong lumalapit, syempre, umalangoy sila ng mabilis. Ayun na sila. Wow. So, malalaman lang natin kung gaano na talaga sila kalaki kung ipapakain na natin to sa kanilang yung mga pagkain nila na pang-isda talaga. So, nakalagay kasi dito is tilapia at bangus. So, pwede siya pang tilapia. So, yung sa amin lang is bangus lang. So, ito ay para lahat sa bangus. Ito na po yung dalawang sako ng pagkain ng isda at ito na din yung abono. So, itong abono is hindi siya sabay na ilagay dapat. Sa amin kasi, sa isang araw, maglalagay kami ng abono. So, hindi muna kami magpapakain kung naglalagay kami dito ng abono. So, sa next day naman, dyan na kami magpapakain ng mga isda. Kasi hindi rin kasi pwede ngayon kasi iba yung tinatrabaho dito sa fish pond. Ayaw kasi naming sinasabay yung pag-aabuno tapos yung pagtatambak ng mga lupa dito sa aming fish pond. Sa next day na namin to ilalagay yung abono or baka siguro bukas. Ayan. So abangan nyo na lang po bukas yung aming pag-aabuno dito sa aming fish pond. So ipapakita namin yan sa inyo kung ano talaga yung proseso, kung ano talaga yung una para naman makita nyo, para hindi halo-halo yung ginagawa namin dito, para mag-focus tayo sa nag-aabuno kami sa aming fish pond at ito naman, sa next vlog naman na nagpapakain kami ng isda para nag-focus tayo sa ating main topic. Ayan. Ngayon ay gusto ko lang sabihin sa mga nag-comment nung nilagay namin yung aming silver play button doon sa bahay ng mama ko. Syempre, doon namin siya nilagay kasi kung dito sa fish pan, kasi wala kasi kami dito minsan. And then delikado lang. Bakit delikado? Kasi yung bahay namin is pwede siyang mabuksan. Tingnan niyo po dito mga kalab. So ayan, nandito na ako sa itaas. And then syempre kung nakikita niyo mga kalab, ayan diba? Kawayan. So ito, maaari nilang buksan ito. Gaganuhin nila ito lahat. Kapag nakuha na nila, syempre papasok sila sa loob. Kahit anong gawin namin, kahit anong itakip namin, basta yung mga magnanakaw talaga, is mauutak din sila. So pasensya kung hindi namin mailagay talaga yung aming silver play button dito. So actually, kapag meron na kaming bahay ni Francis, so syempre doon na namin ilagay sa aming bahay, di ba? So hindi naman namin alam mga kalab kung sino yan sila. Kasi di ba, yung mga yan kasi is parang magic. Bigla-bigla na lang silang nawawala. Para safe yung buhay namin. Sinabi na nila na sinusolo ko lang daw lahat. Alam nyo lang po yung buhay namin. Delikado po yung buhay namin dito. Kaya nga kung aalis kami dito sa aming fish pan is babalik lang kami agad. Matutulog lang kami doon sa bahay ng mama ko kapag Sabado na ng hapon dahil pag 4 AM ng Sunday is magsisimba kami. Pero pag tanghali na is uuwi na agad kami dito sa aming fish pan kasi inaalala namin yung aming fish pan. Tapos dito naman malapit sa aming bubong is kawayan din. Tapos dito din sa aming gilid ng bahay is kawayan din. Ayan. So, pwede nilang buksan yan. Pwede nilang nakawin yung silver play button namin, di ba? Sobrang importante po yun sa amin kasi isa po yun sa achievement na nangyari sa buhay namin. So, dito naman sa amin mga kalab, is yung nakalagay lang dito is ano lang, pako lang, so lansang, nakabutang dira. Tapos dito, pwede lang nilang akyatin dyan. Kukuha sila ng mapapatungan nila, tapos aakyatin nila dyan. Makakapasok yung tao dyan. Ayan. So dito, pwede lang nilang itutulak to. Yan po, maaari pong dyan sila papasok.
Yan. Ayun po, mas madali lang pong manakaw yung aming silver play button kapag dito namin nilagay sa bahay namin. Every week is hindi naman kami nagtatambay dito sa aming fish pan. So, syempre, kami ni Francis, pumupunta kami doon sa bahay ng mama ko kasi nagcha-charge kami. Minsan, naglalaba din kami ng aming mga damit. So, sa mga nagsasabi po na sinusolo ko lang po yung silver play button, hindi ho. Kasi, silver play button po yung naalala ko. Ninanakaw nga ang mga alimango, bangos, tilapia, at kung ano pang mga nilagay namin dito sa fish pan, andun sa aming mga kapitbahay, ninanakawan nga sila. Kami pa kaya na sobrang napaka-importante ng bagay na iyon. So, ini-explain ko lang po ng maayos para maintindihan po ng mga nagme-mention dyan na sinusulo ko lang doon yung silver play button. So, pasensya talaga. Hindi ko talaga milagay dito sa aming fish pan. Siyempre, bahay namin to ni Francis, diba? Kahit hindi totoong bahay namin to ni Francis, masasabi na rin namin siyang bahay namin kasi dito kami tumira. Dito nabuo yung pagmamahal namin ni Francis, diba? Bago kami aalis, siyempre, shoutout namin yung ating Kalab fans. Yan, sa sobrang dami kasi nang nagpapa-shoutout mga Kalab, pasensya kung hindi ho namin na shoutout yung iba. Sana maintindihan nyo po. Basta gagawin namin ng lahat na ma-shoutout ho namin yung iba. Pasensya po. So ayan, shoutout kay Cecil Uwasay, AG and Aldred Vlogs, Kimpoys TV, Sherlyn De Los Reyes Cobilla, JB Eticon, Elden Tricia Tantang Pus, Gailo King, Kay Angeline Fausto, Kyle Maturan Mina, Willie Fidelino Kaaya, Lalaine Abit, Santoco Vlog, Rams Karulasan, Ralim Karulasan, at kay Lian Galagar. So, thank you sa lahat ng nagpapa-shoutout, sa lahat po ng nanood ng vlog namin. So, maraming salamat po sa inyo. Sa mga Kalab fans natin dyan, maraming salamat. And then sa mga OFW dyan, saludo po kami sa inyo. Mag-ingat po kayo dyan. At sana, huwag kayong mag-alala kasi darating yung oras na magkakasama din kayo ng inyong mga family. Ayan, so huwag ma-miss kasi andito kami para magpasaya sa inyo. Yay! So, ayan, salamat po sa panonood ng vlog namin. Syempre mga Kalab, don't forget to subscribe our YouTube channel. So that's all for today's vlog. At kami ang Family Love Team na nagsasabing dapat love lang. Bye-bye mga Kalab! Nakita akong pahirap.